episode 3. Ayun na, sabi nga episode 3 yung live. Ito na guys, ang episode 3 ng Fingerilla by the Filmer Border. Hindi na nakatingin sa camera yung sabay ito. Okay lang yun. Ano to, unang-una thank you kay Ariel sa pagpapagamit ng venue. Rooftop venue, maribago. Yes. Bago to man. Ano to, hindi na tayo nasa Gubat edition. City. Kung sa Charles. Musta? Goods lang. Nice seeing you. Yes, welcome to sir. Fingerilla. Ang episode 3 ng Fingerilla natin. Kung hindi nyo pa kilala, sino kayo? Ayun, no? Sige, pakilala ka na lang. My name is Charles Jefferson Morshed. You guys probably know me by CJ Morshed, a professional fingerboarder here in the Philippines. Yun. Ano to, siguro ito na yung pangatlong multi-title holder na na in-interview natin. So, from episode 1, 2, and 3, lahat yan mga champions, no? So, sa mga susunod, kahit di naman champion siguro, basta kilala. Sa kilala. Or kahit hindi kilala, no? Okay lang din naman siguro, no? Siguro kahit basta, one of, known lang sa community. Inaabangan siguro. Parang Sige, ganun. tingnan natin. Malay mo, alam na natin. Magbigay na rin kayo ng suggestion ng gusto nyo ng episode 3. Pero yun, magandang episode to kasi paparating na yung Heat Fest. No? Biggest event. Biggest probably. event ngayong first quarter ng 2026. Kasi malay mo, sa next quarter may mga Meron pa mas malaki. malalaki pa, no? Merong nag-hint Meron na ba? magbabalik Meron nga, abangan nyo yun guys. Maganda yun. Pero yun, ito, kakatapos lang nung tatlong malaking events din. Tatlong malalaking events. Ano yung sa SMF, Gnarly. yun, yung dalawang gnarly, di ba? dalawang Tapos yung gnarly. mga heat check, hindi lang Mga pala heat dalawang. check eh. Lima yun. Actually, yung heat check, sabi nila, small event lang daw eh. Small ba yun? Parang pahapyaw lang daw ng Heat Fest, pero ang laki rin ng dalawang event na yun. Nagulanta nga lahat dun di ba? Oo. Parang yun yung nagsimulang magsunod-sunod ng biglang may nagsilputan na competition dito sa Central Luzon, naglabasan, mga Cebu, Naglabasan. ilang beses din sila Pablo nag-host ng event, di ba? Oo, sunod-sunod din. Sa Laguna, nagkaroon ulit ng event. Pulse 2, Sunod-sunod, nandun din ako ng Pulse Pulse 2, pasensya na sa mga nandun na naklipan ko, no, hindi ko pa na-upload. Wala ka pala nun, no? Wala, hindi ako nakapunta noon. Nasa Tagaytay ako noon eh. Ay, oo, pala kayo, date, Tagaytay date. Umabol kami nun ng motor, 5 oras kami motor yun, min. Oh? Kasi traffic rush hour ako umalis Ano mas kamalis nun? Parang 4:30 na, niyaya ko lang si... Oo, rush hour talaga. Sabi ko, gusto mo mag-long ride? Sabi ko kay Mrs. Tapos nagmotor kami hanggang doon, dito kami dumaan sa... ginaya ko yung ano yun? Di ba tinanong kita paano ako pumunta ng bayan-bayan? Yun, nagbayan-bayan ako. Bayan lang din talaga. Ang ginagawa ko lang nun, Tagig, tapos service road na hanggang Oo, makarating. ganun. Well, akala ko mabilis lang talaga. Ang Siguro matagal, actually mabilis lang. Pauwi namin 2.5 na lang or 2 So yung oras din talaga. oras talaga yan. Kaya nga di ba sabi mo, go papahapon. Kapag hapon, grabe traffic doon. Yung sa may service road, dalawang lang yun eh. Sobrang sikip. Pag may nagbaba pa yung jeep, may sasakay. Tagal nang antayin mo doon pag ganun. Pero solid yung Pulse 2. Congrats sa DFB yan, di ba? Sa event ng DFB. Congratulations sa event na yan. Ganda rin. Sino bang champion dun? Sipat Patrick. di ba? Oo, Patrick. Sa Pulse. Pulse 2. Ayun pala si Ariel nandito dito guys kasi itong venue na to ay kay AJ Clips. Pakita ka tol. Hood ni Ariel. Ano ka lang, ganun ka lang ayan si Ariel. So, yun, last, March 22, na sumali kami ng competition guys siyempre, gnarly. Tapos hindi ko inaasahan, CJ agad yung makakatapat ko sa first round. Round 1 kami agad nagkatapat. Ng Game of Skate Park. So, yun, it's an honor, it's a pleasure. Solid, ganda rin ang laban na yun. All four. All four Kabahan din, gulat oo. ako Although, wala akong flip tricks, oli-oli lang. Oli-oli lang. Kasi given the circumstances nung park, parang mas okay pang mag-play safe Yung sa circumstances nung park. Masikip na yung mga roll-in, no? Saka yung yung rail, medyo kailangan sanay na sanay ka bago ka tumira ng flip tricks doon. Mapuro kink kasi siya. Tapos, bagong park pa yun kumbaga hindi pa natin siya napapractice. Hindi pa nagagamitan, hindi pa kumbaga hindi mo pa natatansya yung kung saan ka magpa-pop, kung saan ka
Pero kumusta yung buong ano mo? Buong experience mo doon? Kasi anong naabot mo na na place? Hanggang finals sa kalaban ko si Roland. Shoutouts kay Roland. Yes, Yun, sir. shoutouts sa champion. Yan. Champ. Okay naman, maganda naman yung mga laban doon. Pinakamagandang laban doon yun doon sa Oval Park kasi marami kang magagawa. Ang tagal nung laban namin ni Larry. Si Larry nakalaban ko noon. Second round o semis? Second round. Ang ganda ng laban namin. Sayang lang wala nagbi-video eh. Kasi, actually, yung mga oras na ata na yun, nagsipag-dinner na yung mga tao eh. Nagutom na rin eh. Ang laban namin ni Larry noon, flip in grind talaga. Wow. Oh. Sayang, ba't wala video? Wala, hindi na rin ako nakapag-focus mag-video noon eh. Kasi, syempre, sino ba naman kakabahan ka rin, Larry kalaban mo, di ba? Tsaka di ba, kadalasan kasi, pag mga ganong event, finals yung pinaka-binibidyoan. Finals din talaga yung binibidyoan eh. Oo. So yun, okay naman yung yung experience ko noon. Solid din yung finals, sadyang wala lang talaga akong pansagot sa tira ni Roland. Yun lang talaga yung Yun lang talaga yung doon, yung pinaka main anong tawag doon, explanation doon. Hindi naman dahil ng spam si Roland, well normal naman 'yon. Oo, diba? Normal naman 'yon. Dubis rules eh. Wala eh. Ang may mali doon ako kasi hindi ko masagot. Dapat practicing ko 'yon in the future. Trick eh. Oo, di ba? Dapat kung sasali ka ng competition, kompleto tricks mo para kapag yung may nakalaban ka, ready ka. Di ba? Yun. Narinig niyo na. Well, practice talaga kay yan, technical, fancy or creative man na ng mga tira. Ready ka dapat. Kumbaga, competition kasi dapat flexible ka rin talaga kung anong laro nung kalaban mo, no? Kasi kapag hindi mo naman, kunwari yung laro mo, puro flip tricks, puro yung kalaban mo pala, puro treshab. Oo. Talo ka agad. Kasi kasi kapag, for sure may flip tricks yun. Kasi yun yung unang inaaral yung mga shoves, di ba, hindi naman masyadong ginagamit. Minsan nga, maski class A, nagkakascore pa siya pop shove eh. Pop shove. Kahit ako, pagka ito si Rad, pag tumitira siya, di mo mataas mag-pop shove si Rad. Pwede mo namang hindi i-pop shove ng mataas eh. 'Di ba? Pero mapapagaya ka sa pop shove niya. So, parang style din. Dapat rin, no? Anong tawag dun? Presence of mind. Presence of mind din. Wag mong gagayahin talaga totally yung yung kalaban mo. Kung paano ka tumira. Minsan kasi may mga player na ang taas mag-kickflip, parang mapipressure ka, tataasan ko rin. Oo. Pasiklawan ba yun? Hindi naman, di ba? Dapat sagutan lang talaga. Sasagutin mo lang talaga. Yun din, na-experience ko rin yung Erad. Di Kasi ba? naglaro, finals kami sa SMF4, ang taas niya mag-pop shove. Maski fakey. Sabi ko, okay, pop shove. Kaso nga lang, pag iniisip mo, pa-pop shove mo, baba lang. Pero pag tinira na sa harap mo yung ganun, parang kailangan mo sagutin ng ganun. Nakakailang kasi na, pagka hindi ko pinapto, pop shove ba tatawag nila? Parang baka mabad ako di ba? Kailangan parang, saka parang din parang mai-intimidate ka rin sa mga ganun tira eh. Kasi hindi mo usually ginagawa. Pero yun, speaking of SMF finals with Ra, ilang views inabot nun, men? Yung may mga 250k. 250k. So, in finals hindi pala finals, yung kay Yaj pala yung mataas, no? Yung kay Yaj yung mataas. Shoutout kay Yaj. Yaj, siya naman, saan nga siya? Sa yung sa Gnarly. Gnarly na flats. Sa flats siya nag-finals doon. Parang total of 5 million views. Grabe. TikTok and Facebook. Combined? Grabe, 5 million? So, alam nyo na kung ba't natin gina si Charles. De, joke lang. Matagal ko na talagang pinaplano na mag-episode. Tagal na itong sinabihan, di ba? January pa ata yun eh. Kaka-start lang ng year. Oo, sabi ko kasi, ang unang episode ko ng 2026, CJ. Tapos parang may nalista na rin ako ng mga susunod. Tapos, ayun nga, ito, natupad na. Maganda mapag-usapan din kasi may mga parating na event, tapos may mga katatapos lang na event. Pero yun, alam natin na medyo marami kang views talaga palagi. Kamusta yung wait, makwento ko lang or isama ko na rin, kumusta yung pagiging isang content creator and fingerboarder at the same time? Kasi medyo iba siya eh. Hindi siya kapareho ng mga vloggers, yung mga ibang content creator. Sa totoo lang, medyo mahirap talaga umisip ng content sa fingerboarding kasi sobrang konti lang eh. Sobrang limited lang na pwede mong gawin eh. So, luckily, bata pa lang ako, nagvo-vlog na ako. So, na ko rin yung vlogging dito eh. So, hindi ka naman usually makakakita ng mga fingerboard content creator na okay, today, yung vlog natin, pupunta tayo ng event. Lagi ka ba mag-event? Di naman eh. Diba? Punta tayo ng sesh. So, luckily, as a fingerboarder and a content creator, nag-grow ako, simula bata pa lang ako, knowing na kung ano yung mga pwede kong gawin na tweaks dun sa mga
regular content para maging madami siya. Kasi yun yung parang, ano ko yun yung parang vision ko sa content ko quantity over quality. Oo, gumagana naman eh. Kasi the more you put out there, mas maraming makakakita kaysa dun sa pakonti-konti lang. So kumbaga, ang dami mong video Ang daming makakakita. Mas okay yun para sa akin. In my perspective. Tsaka parang siguro din labas ka ng labas ng content, doon mo na mahahasa yun along the way, di ba? Hindi yung pina-perfect mo siya na gawin bago ka maglabas. Kumbaga parang walang nakikitang output eh. Puro isip-isip lang eh. So, ang maganda kasi nun, sa dulo, ang galing mo na gumawa ng content. Doon ka na maraming viewers. Oo. So, mas mare-reward na yung hard work mo pagdating ng... Oo, lalo ikaw matagal ka na kasi talaga. Ako nga naalala ko dati, mas sa YouTube ka nagpo-post. Sa YouTube talaga ako nagpo-post dati. Tapos mga vlog mo English para mas malawak yung di ba? Mas malawak yung reach. Talagang pinilit ko gawing English kasi dati naman sa totoo lang konti lang talaga yung fingerboarder sa Pinas eh. Oo. Sobrang niche, sobrang konti, sobrang liit lang ng community. So kaya nung dati talagang English yung tinatarget ko para lahat ng audiences matamaan. Kasi dami rin talaga niyan sa unang-una na US, di ba? Sobrang unang-una sa daming fingerboarders talaga doon. Actually ngayon, tanong kita, anong anong tawag nun? Sa metrics sa analytics, di ba lalabas doon kung anong bansa yung mga ano yung bansa na madalas na mataas yung percentage? Philippines. Tapos number 2 lagi, US. Ganyan din sa akin. Talagang silang dalawa, no? Silang dalawa lang. Tapos Indonesia, random na siya, Vietnam, random na. Pero Philippines, USA, magkasunod laging talaga. Magkasunod talaga. Ang ganda nga kasi pagka for example, talagang lumaki na yung pangalan mo, tapos English yung content mo. Pag pumunta ka doon, hindi ka lang dito sa Pilipinas kilala. Pag pumunta ka doon, welcome ka rin talaga, lalo pag nagka-event. So, parang sabihin na natin, mangarap na tayo kung mangarap. Sa mga flat face events, Black River events, di ba? May invite, di ba? Sana soon. Kasi hindi na bago sa kanila yung content. Shoutouts, Mike Schneider. Baka naman. Binakala naman si Mike Schneider. Nilagay mo na ng caption. Sige, subtitle. Mike Schneider, baka naman. Anong English doon? Anong English doon? Di ba? Nagka-problema pa no? Pero solid talaga na malaki natutulong nung pagiging content creators natin. Sige, sama ko na yung sarili ko. Sila Ariel, si Rad, yung talagang nagsasalita on cam, nakikita nila on cam. Kasi marami tayong content creators dito sa Pilipinas na kamay lang eh. Oo, marami. 'Di ba? Oo, yung kamay lang pinapakita and yung skills lang talaga mismo. Wala yung mga, for example sa atin, unboxing, setup video, reviews, mga ganyan, 'di ba? Ang maganda doon kapag nagsasalita kayo. Minsan kasi kapag nakikita na nila yung fingerboarding, nakita ko na yan eh. Oo. Pero kapag nakita nila na nagsi-setup, binibuild. Oo, iba yun, iba. Tapos, galing sa ibang bansa? So, mas mapipik yung curiosity nila kapag may mga iba't ibang video. Kaya shoutout din sa mga lahat ng content creators na fingerboarding. Tayo lang din magtutulungan para mas makilala yung fingerboarding sa lahat. So, shoutout sa inyo. Sobrang ganda ngayon kasi ang daming gumagawa ng video. Tsaka yung presyo man. Nagugulat yung mga tao sa presyo ng fingerboard. Number 1. 'Di ba? Oo. Sige, isipin natin, pagka may nakita kang fingerboard, ikaw na hindi ka fingerboarder, anong uno may isip magkano? Yung nabibili sa sa department store, sa toy store, sa mall eh. Magkano lang yun? 200, 300 lang yun, di ba? Tapos pag nalaman nila, ang mahal pala. 5,000, 6,000, 8,000, palaki ng palaki hanggang sa pa-premium yung mga produkto. So gugulat sila na parang, hindi pala to laruan lang. Seryoso pala siyang hobby. Hobby talaga siya na pinagkakagastusan. Ano yung parang hindi mo makakalimutan na nangyari sa'yo bilang content creator? Yung siguro yung first million views ko na clips lang. Clips, ano yung skill lang yun? Skill lang. Walang talking head, walang Yung first time dumami ng views ko, yung GOS na finals dun sa Bulacan. Pero naisip ko noon, so okay given kasi laban siya. Hindi naman tinitake credit ko na okay, madali gawin, mahirap yung gawin. Pero kung iisipin mo yung terms, parang mas mako-curious yung tao kasi laban. Pero yung nakakagulat na when it comes to content creation,
Yung 12-second video, umabot ng 1 million views. 12 seconds? Oo. Tapos hindi ko ano yung average time mo? Buo. buo. Grabe. Oo, buo, halos buo. Halos buo yung pagpapanood nila ng video. Yun yung parang pinaka milestone ko when it comes to kung anong pinaka unforgettable as a content creator. Achievement yun, man. Achievement Lalo, kahit, yun. actually, kahit nga, yung nag-uumpisa ka palang mag-content, tapos makita mo na, for example, 10 seconds yung video mo, tapos 6 seconds doon yung napanood ng tao, parang fulfilling na, above 50% na. 50% above kumbaga hindi sila i-scroll agad eh. Oo. Pero Pero kasi sa mga competition na laban, makikita mo doon 3 seconds lang nanood. Oo. Kasi kumbaga parang chinek lang nila. Talaga, ano ba tong na to? Bakit may magkaharap na dalawang naglalaro sa lamesa, di ba? Next na. Oo, scroll. Lalo sa saan ka mo mas malakas ng views? TikTok or syempre meron ka kasing TikTok, meron kang Instagram, Facebook, tsaka YouTube. Parang ngayon parang on par, yung ngayon this month, parang on par lang si Facebook at saka si TikTok. On par lang siya. Gaganyanan lang sila. Nag-aano lang sila. Facebook Reels kasi, no? Simula nung nagka-Facebook Reels, doon na nagkaroon ng mas maraming views sa Facebook. Pero nung wala pang Reels, wala onti talaga. Kaya sa TikTok kasi lang ako dati. post, no? Kailangan pa i-search ata dati. Ngayon Hindi siya parang, recommend. may recommend na kasi ngayon, yun. Maganda rin yung ginawa ni Meta. Pero yun, balik ko lang konti dun sa competition na na naglaro tayo. Kasi, bago tayo maglaro nun, tol, di ba, binivideoan pa kita, sabi ko, shit, ang taas mo na. Ganito ka lang kataas, binaba ko yung camera, tinoto ko sa yung ganyan. Kasi sunod-sunod yun, may nagpapa-picture sa'yo, may nanay na may kasamang bata. Yun yung nakaka-overwhelm. Tapos nagpapa-autograph yung mga tatay ng deck nila, di ba? So, anong feeling? Anong feeling na gano'n? Mall pa yun tol, nasa mall tayo Una, nakakahiya. Nakakahiya. Kasi, never ko naman na-experience yun before. Pero overwhelming and thankful din, syempre, sa mga supporters. Sobrang thank you kung hindi naman sila nag-view at nagla-like, wala rin naman tong ginagawa ko. So, thank you so much. And yun, overwhelming talaga kapag may lumalapit magpa-picture eh. Sobrang nakakabusog ng puso eh. Oo, no? Kasi parang, naglalakad ka lang dyan, fingerboard ka lang naman, biglang, uy, si Kuya CJ, di ba? Lalo yung mga bata, nakakatuwa. Tapos maapiran ka lang nga nila, parang sa'yo na eh. Nakikita ko eh. May mga clips ako nun, tol, nung sa Gnarly. Kahit sa di ba, nasa Dubis tayo last, Friday. Last Friday yun, yung may Tuesday pala. Friday, nag-barbecue. Ng gabi. Kasi doon kasi ako eh. So, doon yung mga Dubis kids. Yung mga nagvo-vlog ng Dubis kids. So, nag-fingerboard ako. Wala ka pa. Sabi niya, sana dumaan si Kuya CJ, no? Sana dumaan si Kuya CJ. Sakto dumaan ako nun. Tapos biglang dumaan. Parang na-stun sila tol pagdating mo eh. Yung mga batang yung mga apat. nag-fingerboard doon, di ba? Nagka-picture ba? Nagka-picture. Oo, di ba? Kasi doon ka dumiretso sa loob eh. Oo. Kasi sa baba, nagsiset up pa si si Chris ka ng laptop. So, umakyat muna. Oo, kasi mag-work siya. Oo. Sobrang solid maging content creator ng fingerboard, no? So, meron tayo sa pambisita. Hindi, joke lang. Meron tayo, shoutouts Felix, ha? May dumaan tayo sa tropa. Pero sobrang, overwhelming ang nangyayari sa eksena ngayon, tol. Ang daming interested, ang daming bagong pumapasok. So, ang dami rin bumabalik. Ayan, difference. Oo, ang daming bumabalik. Anong difference ng ngayon at noon? Sige, tatanong ko lang sa'yo. Ang main difference ng scene ngayon at saka noon is yung number of events. Events, no? Yun talaga yung malaking pagbabago eh. Dati kasi parang once in a blue moon lang event eh. Parang once a quarter lang. Parang ganun siya kakonti. Ngayon every week meron eh. Oo. Every month meron. So ang ganda nun kasi ang daming videos na po-produce nun na para ma-promote yung fingerboarding. Iba-ibang lugar pa yan. Get together ng community. Kaya ang ganda na nangyaring parang every month may event. Ganda. Tsaka yun nga, iba-ibang lugar pa siya, hindi lang siya. Kadalasan kasi dati, Metro Manila lang, di ba? Makati, Pasig, Quezon City. Ngayon, makikita mo, at saka Cebu, di ba? Sobrang madalas din sa Cebu dati. Pero ngayon, makikita mo, yung mga Bulacan, Laguna, yung kay Angelo, sa Angelo. sa Bataan. Tapos Yan, meron diba? sa Cainta. Mga Rizal, no? Mga Rizal Dami na rin provinces. talaga. So, kailan ka ba nag-umpisa? Nag-umpisa ako fingerboarding 2015. 2015. So, yun yung So, yun yung nasubaybayan mo na eksena nung 2015.
tsaka ngayon. Mm. So 11 nung years. nag-uumpisa ka ng, or bago ka mag-umpisa ng fingerboard, bago mo ba siya na discover? Anong ginagawa mo? Mahilig talaga ako sa laruan. Toys Yung talaga. Toys talaga. Mahilig ako sa Speed Stacks, Yu-Gi-Oh, Beyblades. Talagang ganyan. alam mo yun yung mga kaklase mo na laging may dinadala sa school na May bagong laruan lagi. Oo. Oo. Kumbaga mostly skill-based. skill-based. Tapos ano mahilig siya, ano man tawag sa ganun? Yung mga Rubik's, mga ano? Hindi, di nagkaganon. Ay, hindi. Pero Hindi. parang sa stocks, di ba? Sa Ano stocks, rin yun? ganun din. Parang ganun. So, parang na-addict kasi ako sa mga skill-based na toys. May ano siya, di ba? May mga competition din yung mga yan. Meron din. Kaya, yun yung mga nilalaro ko noon. Syempre, elementary, talagang pwede magdala ng toys eh. Pagdating ng high school, bawal na. Kinukumpis na eh. Bawal na magdala sa school, bawal na. Kahit yung Yu-Gi-Oh, bawal na. Bawal. Oo, bawal na. Sa Teka school lang, namin, lalabas yung edad ko dyan kasi Yu-Gi-Oh! Elementary ako nun eh. Nung naano yun eh. Nung nagdadala pa ako nun. Yu-Gi-Oh, Okay. elementary ako. Nung high school, bawal na. So, at saka ang hirap na rin nung after school, lalaro kayo. Kasi syempre, high school na yun eh. Uwi agad yung mga yan. na. Tsaka may mga projects na mas marami nun. So, naghanap ako ng something na pwede kong gawin. Mag-isa. Una, ang bida man. Yung sa gitna, may Oo. sa gitna bola ba yun? Parang, Bida man. Tapos next naman, hindi ko natripan. Kasi parang gaganon-ganon lang eh. ano yung may kalaro ka din? May kalaro rin ako. Usually yung kapatid ko. Oo. Saka yung isa ko pang kaibigan, shoutout kay Christian Drex Piñero. Ginugulo ko pa siya araw-araw sa bahay nila para maglaro kami ng bida man. Bida man eh. No? Oo. Tapos next naman nun, tinry ko rin mag-yoyo. Yung yoyo naman, hindi ko natripan. Bakit? Parang ang hirap niya para sa akin. Mas mahirap yung ano nun, yung, ano ba yung di ba, Walking the dog. yun, may mga tricks, yun yung Oo, gusto ko sabihin may eh. mga May tricks mga din tricks siya. din kasi siya eh, di ba? Tapos hindi niya rin na-pick yung interest ko. Hindi ka nag-deep dive. May pinagbibilan kasi ako ng laruan nun. Pangalan niya si Kuya Henry. Shoutout na rin Kuya Henry. Kuya Henry, sige. Sino? Hindi ko kilala ni Ariel, oh. Dito yan sa... taga dito yun. Okay, taga Nakabike dito lang sa lugar nakabike yun. nila. So, ayun. Oo. Kuya Henry Yun, naglalao siya. Doon tumitingin ako ng nun, Beyblade ata hinahanap ko sa kanya. Beyblade. Nauso rin talaga. Nakita ko may fingerboard. Anong fingerboard yan? Take deck yun. Take deck. Take deck na talaga. Lumilipad na Demogorgons. Okay, take deck. Take deck. So, ayun, take deck, di ba? Sabi ko, ang ganda nun Parang, skateboard maliit. Ganyan. Tapos, tinatry ko sa bahay, hindi ko magawa yung skateboard. Kasi, unang pinanood ko, skateboard. Skateboard talaga na tao. Oo. Okay. Tapos, napapatalon nila. Tapos, hindi ko magawa. Tapos, ni-testing ko mga ilang araw. Tapos, sumuko na ako, di ko talaga mapatalon. Tapos, saka ako tinignan yung ilalim, nakita ko yung tech deck Na brand. na brand. Hindi mo pa talaga Hindi nababasa. pa. No? Talagang na-interest lang ako kasi maliit na skateboard. Oo. Tapos, tingnan ko yung tech deck na brand. Sinearch ko yung tech deck sa YouTube. Meron palang mga tutorial. So, yun. Kahit si tech deck mismo nagpo-post siya ng tutorial, yung di mga ba? tutorial. Tapos, yun, napapatalong ko na, ganyan. Sabi ko, parang ang hirap gamitin nun sa akin. Pag may mga napapanood akong video, ang lapad nung kanila. Oo, iba. Tapos, iba. Parang yung ibabaw, parang hindi liha. Hindi ka pareho dun sa nabili mo. Oo. Actually, ang tagal ko naganap ng wooden fingerboard. Siguro isang buwan. Wooden fingerboard agad sinearch mo o wooden tech deck? Wooden fingerboard agad. Wooden fingerboard agad. Ang tagal ko naganap, isang buwan. Sumuko na ako. Sumusuko na ako noon. Wala akong mahanap. Unless o-order ka online. Dati ang hirap umorder online. Oo, ano yun eh. Tsaka mga bata ka pa nun, for sure. Di ka pwedeng Di umorder pa. basta-basta. Sobrang hirap. Naglalakad ako sa SM North. Nakita ko yung yung American Boulevard. Uy, American Boulevard. Oo. Mukhang alam ko na yung deck na Nakita ko yung pinili. American Boulevard. Nakita ko doon, may mga fingerboard. Oo. Sabi ko, shit, yes, nakahanap na ako. Hindi na siya kamukha ng tech deck. Hindi na siya kamukha ng tech deck ko, malapad na siya. Tapos nakalagay doon, wooden fingerboard. Wooden fingerboard. Yun ang Tapos keyword tinignan eh. ko yung presyo, mahal. Yun lang. Kasi parang deck pa lang nun, ilang tech deck na mabibili mo. Yung naisip ko, ilang tech deck na yun, mahal. Mm. Pero nasa isip ko, kailangan ko yun kasi parang yun yung ginagamit ng lahat. Pag uwi ko ng bahay, nag-search ako ng, kasi dalawa yun eh. Oo. MFI at saka Shifty fingerboards. Shoutouts. Shoutout sa mga OG brands. OG brands. Yan. Ang una kong sinearch, MFI fingerboards. Wala akong makita nagbebenta sa Facebook. Oo. Tapos, sige, search ko fingerboard. Nakasali ako sa mga group.
Sa Facebook to? Sa Facebook. Para sa mga fingerboarders na agad ako nakasali. PSMF na agad. Doon ko sinearch yung MFI, wala nagbebenta. Nung sinearch ko yung Shifty, may nagbebenta. Oy, Shifty. So, Shifty ang una mo? Pinakauna kong wooden board, Shifty fingerboards na, sinearch ko doon, nagbebenta, tas mura. Binibenta niya 600 ata. Buo na? Buo na. Uy, full set. Tapos, mura nun. yung original price, parang 1.4 ata, 1.3, ganun. Tapos, sakto pa, nakita ko, taga dito lang din. Dito lang din sa lugar mo, malapit lang. Malapit lang. Tapos chinat ko siya, ganyan. Biling ko na yan, Shifty fingerboards mo. Wooden yan, no? Kulit ko pa nun eh. Wooden yan, no? Ano yun, may bearing na, ganun. Tapos nung sinabi niya yung address niya, taga dito lang. High school ganyan? High school ako neto, first year. Ay, second year na ako neto. Talagang makulit makipag-chat eh, no? Taga dito lang. So, taga dyan lang, ilang streets down lang. Sabi ko, nung nalaman ko address niya, puntahan na kita, lakarin ko na. Puntahan ko na agad. Excited ka na niyan? Oo, gabi nun eh. Gabi mga 8 p.m., 9 p.m. Dinner time po. Prime time. Tapos, pinuntahan ko siya. So yun, nakuha ko sa kanya. Shoutout, Joshua Dadula. Ay, si Joshua! Josh Dadula. Okay ikaw pala. Ano yung second hand niya yun, no? Second hand na yun, gamit niya na. Ang unang wooden fingerboard ni CJ ay kay Josh Dadula. Grabe. Yun yung pinakauna kong wooden fingerboard. Shoutout sa'yo, nanonood yun ng podcast, tol. Alam ko nanonood yun eh. Shoutout Joshua. 2 episode ko eh. Tapos, after ko mabili nun, ngayon naman, wala akong kalaro. Ayun na. Yun na yung problema ko. Yun na yung susunod mo hanapin. Yun na yung susunod ko hanapin. Pumapasok ka na sa rabbit hole. Kasi talagang nakapag-intrigue sa akin sa fingerboarding. Unang-una, skill-based. Kasi mahilig talaga ako sa mga ganun laruan before pa. Tapos, parang ang complex niya tignan. Kickflip, heel flip, tray flip. Pag nakita mo for the first time, parang wow. Ganun siya. So, yun may yung... wow factor no? Yun yung dahilan kung bakit talaga nagtuloy-tuloy ako sa fingerboard. Tapos, eto pa, wala akong manap nakakalaro. Dito kasi, ito, sa tapat ng bahay nila Ariel, guys, may basketball court dyan dati. Diyan. Tapos nanonood ako. Meron Dito. Dyan, dito, Tapos, nanonood akong basketball, liga, nanonood ako. Tapos, nakabukas yung gate sa gilid ng court. Pagsilip kong gano'n, may nagfi-fingerboard. May nagfi-fingerboard. Sino? Sabi ko, may nagfi-fingerboard, ang lapit sa amin. Nanonood ka lang ng liga niya. Nanonood ako ng liga. Tapos imbis manood ako ng liga, nanonood ako sa kanila. Si Ariel yun. Shit. Lita mundo. Lita mundo. Nakikita ko na si Ariel dati. Nagbabasketball din. Oo. Tapos ang pagsilip kong ganun, nagfi-fingerboard din pala. Tapos ang galing. Anong taon yan? 2015 to. Ay po, nag-champion na siya niyan eh. Malakas na si Ariel niyan. 2015. Ang galing. Sabi ko, nanonood lang. Nakagano lang sa gate. Nanonood lang sa kanila. Tapos yun na. Tuloy-tuloy na yun from there. Tapos inaaya na ako sa SWAT spot, ganyan. Malapit lang SWAT. Trinoma lang. Kapag may kasesh ka kasi talaga, yun talaga yung... Ibang klase yung feeling lang may kasesh ka kaysa yung naglalaro ka lang palagi sa lamesa mo. Mag-isa. Mapapakwit ka talaga niyan. So yun, dun nag-start lahat yun. Sa mga sa curiosity ko lang dun sa maliit na skateboard. 2015. Grabe na eksena. 2015, paano na ako niyan eh. Pawala na ako nun eh. Kasi, ang prime year talaga eh, no? Hindi ko baga parang yung active ako sa scene na punta ako ng mga events, punta ako ng mga sesh. 2013, 14 talaga. Pero kasi, pagdating ng 15, parang ako nun eh. Pa fourth year college na ako nun. College na ako. College na, busy. Busy na, puro thesis, mga midterms, finals, yan, mas palala ng palala. Seryosohan na. Tsaka parang kailangan mo makagraduate eh, so kailangan mong galingan sa eskwela. Tapos yun, doon pala kayo dumating, ikaw, si Pat, sila Nico, sabay-sabay. Itong mga multi-title holder na to. Sabay-sabay. Pinanganak sa draft class ng NBA. Yung draft class nila Dwayne Wade ba, yun yung pinakamarami. 2003. Parang ganun yung pasok namin nila. Pala dream team kayo kung sakali, di ba? Yun, tuloy-tuloy na yun. After nung makita mo na malaman mo na nag-fingerboard si Ariel at malapit lang siya sa'yo. Yun. Lagi na, kinukulit ko na rin siya. Pinupunta mo siya sa kanila? Bumibili ako, foam tape. Foam tape. Nakapag-try ba siya ng nakapag-try ka ba ng chunky tape? Hindi na ata. Aliw na yun eh. Hindi na. Bushing lang. Kasi yung chunky nga yung ginawa ko dati, sa kanila ko lang pinapagamit.
Yung mga bushings, so mga FM crew, mga merch ex-boys. Oh. Yun, bili ako ng bili sa kanya, deck, bench. Lahat na napapanood niya. Oh. Ayun, syempre dating-dati pa. Ano na talaga ang yun? hirap pa talaga humanap. Ang hirap humanap ng pagbibilan dati. Oo. So, eto na, lapit na ni Ariel. Ilalayo pa ba ako? Lakad lang Oo, Kabilang lakad kanto lang, andyan na. Diyan na. So, yun, tuloy-tuloy na yun. Lagi may session SWAT spot. Tapos, simula nung SWAT spot ata ako gumagawa na ako ng videos dati. Pero trip-trip lang. Pero nung nagsimula na yung SWAT spot, doon ko na siya parang sineryoso. Nung nagsimulang ma-invite ka doon. Na nakikita ko may mga camera sila. Sino kasabay mo? Na rin ako. Ang mga nakaka-SWAT spot ko noon, si Ariel, si Etchay, si Jao, Uy, si Joe. Sino ba? Parang naalala ko Parang si Joe, yun pero lang palagi no? sila bench. Si Bench madalang eh. Si Bench Madalang. madalang. Oo. Henry. Hindi ko pa nakakasi si Henry. Ay, hindi. Pero taga dito, paalis na siya Di noon. ba? Yun lang talaga yung mga notable doon. Yung mga classmate ko, si Amo, kaso ano na tayo, 4th year na tayo. Pero nung mga bata pa talaga yan, si Ariel, Dadula, sila Sir Glenn, Suzeki, Oo. yan. Shortcut. Si Shortcut siya, di ba? Shortcut, oh. Si Si Vincent, yan, oo. isa. Tapos yun, Sa sila ibang bansa Etchay na rin Jiang. si Vincent, Yan. Iba-iba din na mga nakikita ko doon. Yun, simula nun, tuloy-tuloy na. Tapos na-discover ko yung Instagram. Oh, man, pero yung Instagram dati, hindi siya no? Hindi siya ganun kaano sa fingerboard eh. Mahirap din. Bumigla lang din. Parang may time din talaga na onti lang talaga yung nagpo-post doon talaga. Oo, YouTube Sobrang kasi konti. talaga, no? YouTube. Pero kasi ang kinagandahan ng Instagram, nandoon yung scene ng ibang bansa. Nandoon yung scene ng ibang bansa. Tsaka mabilis ang view ko lang. Mabilis Medyo yan. long form si YouTube eh. Kailangan mahaba. Wala pang shorts dati. Oo. Kailangan mahaba. May mga maigsing video si Mike Schneider, pero yung maigsing video ni Mike Schneider, 1 minute, 2 minutes. 1 minute, 2 minutes. So, yun. Ngayon, ang maigsing video ngayon, 10 seconds. Sabi mo nga, 12 12 seconds yun. Itong part yun. Ayan, ilang views yan? Ilang million views nga ulit? 1.2. 1.2. First million views mo, 1.2. First million views ko yun. 12 seconds. Na 12 seconds. Siguro hindi pa alam ng iba to. Lalo sa mga bago, yung So What. So what? Kasi ang laki ng mukha mo sa So What dati. Yung sticker. Di ba? Yung sticker, oh. Pagka siya So What kay Tito Wally. So What? Si Charles yung mo agad. Sticker na So what? Para siya si Darkwood ba yun? Hindi ko alala. Ariel, naalala mo yung sticker ni Mike Schneider dati na mukha. Darkwood ba yun? Nalimutan ko yung pangalan. Basta sige, search nyo na lang, meron sticker si Flatface dati na mukha din. Parang kapareho siya nung So What fingerboards na si Charles naman yung mukha. Oh, actually parang lahat kami meron nun pero akin lang yung nakakatawang mukha. Oo. Tsaka siya yung mas lagi pinapost. Oo. Tsaka kasi kaya feeling ko lagi pinapost kasi technical ka na nun eh. Nagbi-video ka na nun. Nagbi-video na ako nun mga 2018 na tayo. Oo, alam na ng mga fingerboarders na merong Charles. Medyo kilala na rin ako nun sa mga sa scene mismo. Oh. Kasi sipag ko talaga mag-post guys dating-dati pa. Oo. Sipag talaga. Yun talaga yung key, no? Sipag talaga. Sipag talaga. Ngayon, ilang beses ka nagpo-post sa isang linggo? 5 times? 5 times a week. Para ka lang nagtrabaho, may dalawa ka lang off. Actually, merong 2 buwan na daily uploads ako. Nagkaroon ng buwan na ganun. Ano yan? Lahat ng klase ng videos mo? Skills, unboxing, mga ganun setup? Basta parang sinet ko yung sarili ko na kailangan today, everyday may post ka. Parang ganun. Discipline. Discipline lang discipline pa lang mga postings ni Charles. Kapag wala akong ma-post nun, kunwari, 7 PM na. Tapos, hindi ko pa tapos i-edit yung vlog. Oo, mas mahaba. I-stop ko muna yung pag-edit ko ng vlog. Mag-video muna ako saglit ng clips. Mas maigsi lang. Maigsi lang, tapos para ma-post ko. Ma-post mo ng araw na yun. Tapos bukas na yung vlog. Ganda. Parang ganun. Gandang mindset. Para sa mga gustong, ilan yung followers mo? 54,000. Tignan mo, 54,000 sa fingerboarding. Ang hirap nga maka 1,000 eh. Di ba? Tagal ko na eh. Wala pa ako 1,000 eh. Pero yun, so yun, daily uploads, no? Sipag talaga. Tapos pag wala ka na maisip, fingerboard ka lang. Kasi totoo naman yun no? lang talaga yun eh. Mag-fingerboard ka lang eh. Parang di mo na, ano namang ipopost ko ngayon?
Kesa mag-isip ka nga naman ng mag-post ka na lang ulit na nag-fingerboard ka. Baga belo, no? Belo mo para sa susunod mo na ilalabas. Ano yan eh, nagkaroon din ng point na na nagkakaroon na ako ng mga outline sa videos. Mga, kunwari, parang inaano ko siya, minamap out ko siya, kailangan ko siya ipopost, ganyan. Hindi naging maganda turnout nun eh. Inaaral mo na talaga. Kunwari, yung mga tutorial ko, parang ginagawan ko ng script. Parang okay. parang hindi maganda yung turnout niya. Hindi kasi siya natural na. Hindi na siya natural na. Parang na siya, parang na akong robot dun sa video. Tinatrabaho mo na kasi siya, imbis na ini-enjoy mo yun. Tapos ang hirap pa gawin nun. Kasi una, gagawa ka ng script. Kailangan maayos kasi, English. Kakabisaduhin mo. Kakabisaduhin ko pa. Shit, ang hirap nga, no? Oo. So, hindi ko na tinuloy yun. Kasi parang nagiging na tawag ito? Mababurnout ka dun eh. Yun yung tamang word, Burnout. Nakaka-burnout siya. Kapag ganun yung kasi pag tapos mo gawin yung video, okay, next video, sulat ka na naman. Ano ka na naman ng dialogue mo. Isip ka lang ng isip. Isip. Kaya okay din siguro, yung for example, this week, for example lang, 5 doon, ay yung 5 na yon, yung 4 doon, puro skills, tas yung isa doon, unboxing video. Parang ganun, di ba? Kaya thankful din ako dun sa shop ko. Oo. Kasi more shred. kasi yun din yung isa yun sa napagkukuhaan ko ng content. Kasi may mga buyers na gusto pinapa-setup nila. Oo nga nagugulat nga ako, sabi ko. Di ba natanong ko na yun sa'yo? Sabi ko, okay lang ba yun na pinapa-setup nila sa'yo yung mga board nila? Kasi ang essential ng fingerboarding is yung magkalikot ka. Masaya yun eh. Oo. Actually, tinatanong ko naman yun lagi. Like, sure po ba kayo ako na magsisetup? Kasi masaya magbuo. Masaya yun. Ibang experience yun. Sabi nila, parang pag gusto nila pagdating, gagamitin na lang nila eh. So, may mga ganun talaga. So, sa akin, okay lang. Pero parang kung ako din, pinapanood kita palagi. Tapos makikita ko na, sinesetup niya yung fingerboard ko. Tapos gagamitin. Tapos, ito na yung sinetup ni Idol CJ. Ayun. Sabagay, meron nga naman benepisyo nga. May benefit sa kanila, may benefit din sa akin kasi meron akong content. Yung mga ganong content, kaya iba matagal ko na-upload. Madalas ina-upload ko yung mga ganon kapag wala na talaga akong ma-upload. Backup siya? So, bangko. Baga nakabangko na yung mga ganyan mo. Nakabangko siya, nakaipon siya. Kaya yung ang lalayo ng timeline nun eh. Hindi kailangang Pero maganda nga yun kasi hindi mo kailangan mag-isip lagi eh. Naalala mo pasok ko lang si Malupiton. Ang sabi niya, ang content niya, iniisip niya today. Yung ilalabas niya rin today. Today din. Ang hirap nun. Mahirap nga. Matutulog ka na, mag-iisip ka ano ilalabas ko bukas. Mahirap yun. Lalo sa ganyang kalaki ng mga followers, hindi na biro din yun. Kumbaga, sa kanila kasi, na talaga kailangan quality na rin talaga eh. Sa mga contents mo, marami kang ina-upload din maraming views din yung mga upload mo na battle. Yun talaga yung most, parang yun yung yun yung mga sure ball na maraming views. Kapag laban, kapag mga ghost finals, ganyan. Anong pinakauna mong in-upload na ganun? Naalala mo pa? Kailan ba? Sa YouTube ata yun eh. Parang may nakita kong pinakaunang... kasi pag ganun eh. Kaya nga pinakauna. Hindi, feel ko yung pinakaunang ghost na in-upload ko, yung nagsimula na ako ng TikTok Kasi nung mga dati, parang memagos lang yun eh. Laro-laro lang. Hindi pa siya battle. Parang vlog yun tol. Sa vlog yun, hindi siya buo. Yung pinakaunang upload ko na buo na laban talaga is yung finals ko sa Bulacan. Ano nila? Ano nga pangalan ng nila? Yung event nila? Footlong Invasion yun. Yung event? Footlong Invasion. Ang ganda gagstick. Footlong Invasion. Pauna makaubos ng footlong. Merong ganun Ay, ganun. Pauna makaubos ng footlong yung event na yun. Pero fingerboarding siya? Merong fingerboard side. Siya? Multiple. Tatlong event ata siya kasi may open mic din nun eh. Okay. Talagang culture event siya. Yun yung pinakauna kong upload ng Ghost na sobrang successful din. Nanalo ka? Nanalo ko doon. Tapos yung views niya finals? Nasa million din. Finals yun. What? Kalabang ko noon si Allen, taga Bulacan din. Allen. Singgit ka ba ni Ariel lang? Malakas din maglaro. Champion ka nun. Sige, punta na tayo sa sa mga competition mo. Kailan yung pinakauna mong competition, fingerboard event na pinuntahan?
pinakaunang fingerboard event na napuntahan is Unity Cup. Unity Cup talaga, pambansang unang event, no? Kasi sila yung nag-ano ng parang almost monthly. Mm. 'Di ba? Kung hindi man sila makaano ng monthly, ibig sabihin kasi noon, nag-event sila sa ibang probinsya. Oo, sa ibang lugar. Ganun noon eh. Naalala ko, may mga ibang leg eh. Oo. Kumbaga leg, ano yun? Unity Cup, Pampanga, yung Ay, may mga may ganun pala. Ngayon ko lang Oo. yung nalaman. Meron. Oh. Andun kami nung Unity Cup Pampanga sa Super 8, di ba? Ngayon, nandun. Oo. Sa Calis. Ngayon ko lang yung nalaman ah. Kasi ang kakala ko doon lang siya sa MCS. MCS ba? Makati Cinema Square. Oo, Oo. sa MCS. Yun. Yun yung first time ko. Lumalabas sila. Anong Unity Cup to? Hindi ko na alam yung number eh. Ah, hindi. Pero anong taon? Kung tama yung hula ko, 2016. 2016. Parang pa-fade na sila nun eh, no? Medyo Pawala na. May shop na doon, di ba? Yung Syndicate. Oo, meron ng shop. Meron na medyo. Meron ng shop. Yung lumabas yung shop na yun, medyo ano na sila doon eh. Pawala na din. Paulaylon na yung MFI mismo eh. Mm. At saka yung shifty fingerboards eh. Yun. Yung pinakauna kong pinakauna Una kong mong competition yun. Pinakauna. Saan ka sumali? Yung novice. Oh, nag-novice ka pa? Pero may tricks ka na noon. Meron na akong tricks noon. Meron na akong tricks. Buo na yung mga tricks mo noon. Hindi pa. Siguro pinaka-advance ko na trick noon, Nolly Hill. Nolly Hill. Oo. Butik yung iba, sobrang tagal na kuhain. Parang ako. Pero yun. Pero wala pa akong ano noon. Wala akong Nolly Flip noon. Wala ka Nolly Flip. May Nolly Hill ako pero wala akong Nolly Flip. May tutorial ka pa ng Nolly Hill eh. Kailan lang sino ba yung nag-up? Sino ba pinaka? Ito, sa Felix oh. Sino ba? Nakakahiya. Gusto ko i-delete. Nag-up, parang mga videos ni Patrick na tutorial. Impossible. Oo. Yun. Talo ako na eh. Natalo ka sa unang mong competition. Talo ako noon. First round? Semis na ata. Umabot kang semis. Oo, ang pinanapos sa akin noon, hospital flip. Patay. Hospital flip. Taga Makati ba tumira sa'yo? Hindi ko na maalala. Hindi mo na matanda kung sino yung mga Ang naaalala ko lang doon na nakalaban ko si Girin FB. Siya ang pinakaunang-unang nakalaban ko sa competition. Kaya hanggang ngayon kaibigan mo si Oo, Girin. shoutout Sino Girin. talaga mga unang mong nakalaban, nakalaro, no? Oo. Sila yung mga kasama hanggang ngayon din. Siya yung pinakaunang-una ko nakalaban na competition. Sa Unity Cup. Grabing Unity Cup. Ang daming hinubog. Mga sanay sa competition ngayon. Ang una mong championship naman. Champion. Finals, ganyan. Pinakauna kong champion kontra Daliri. Bulacan na to. Oo. Bulacan na. Hindi ko alam, 3-4? Hindi ko check. Kailan na ba? Nakailang kontra Daliri na? 5? Kontra Daliri for Kontra Daliri for yung pinakauna kong champion na battle. Anong taon yan? Ay, 2024. Last year lang. Last year. Pero, nakailang finals ka na? Parang lagi ka na sa finals eh. Going to that competition, parang never pa ako nag-finals. Puro semis siguro. Semis, ganyan. Nung years prior that. First time, actually tama, naka-finals naman ako nun. Oo. Yung mga event na nakikita ko, pumupunta ka sa mga event dati ng yung dito lang around QC lang. Kila Vincent, ganyan. Oo, yung mga ganyan. Pupunta-punta naman ako sa mga event. Kaso, hindi ka na pinapalat, hindi ka nakakaabot ng finals, ganyan, hindi. 8 years ako Sino ba mga kalaban mo doon? Patrick, no? Si Patrick, Ariel. walang tinalo si Patrick eh. Wala, ang lakas. Lagi daw panalo eh. Yan, mga kalaban ko, Patrick, Ariel. Aray ko. Tapos, mas mga malalakas pa dati. Kaya, 8 years ko inantay, guys, bago ako magkaroon ng medal. Tapos ito na, bukod doon, after nun, kontra Deliri 4, ang sunod. Hindi ko na alam yung yung pagkakasunso niya. Pero ano yung mga titles mo? Yun, sa kontra Deliri. Sa Los Compadres, SMF recently lang. Iba-iba, nakalimutan ko na kasi yung mga name ng ng mga event. Pati yun sa mini fingerboard competition yun sa Pangil. Yan, wala. Pangil Laguna. Iba-iba na kasi yung names eh. Tapos naghahano ka pa no sa mga online competition, yung line ano yun? Yung USA FBL na line of the year. Nanalo ka ba nun or Parang 4th place ata ako nun, 4th place. Pero grabe, gagaling ng mga nagpapasa dun. Tindi nun. Grabe. Nanalo na pala ako sa online competition ng Thailand. Anong yan? Anong klaseng competition? Flat ground GOS. Nanalo ako. Ano siya? Pandemic ba yun? Hindi. Bakit online ghost? Parang
pumayag sila na magsali ng international. Ay, gagi, ang lupit. Oo. Kailan yan? 2024 din. Ah, 2024 din. Tapos nag-champion ako sa flats doon. ano, grabe kakaibang experience pa ulit yun. Online na game of Online, skate, tapos ibang bansa na Solid na yun, solid competition. yun. First time ko manalo ng champion. Ano na panalo naman yan? Marami rin mga decks nila. Puro items na may trophy ka, ganon. Or Alam ko medal. merong medal. May medal May ka. medal. Pati yung sa USAFBL may medal din ako nun. Yung parang pa ganon yun, di ba? Parang pa octagon. Parang si Superman. Yung parang pa diamond na Damn, dami. Pero ayun nga, mahilig ka sumali sa competition. Tsaka maganda kasi na-document mo yung mga battles mo din. Oo. Lalo pag finals. Yun talaga yung parang isa sa mga magagandang bagay ng ngayon technology. Tsaka ito pa nakita ko minsan, may mga kaibigan kang tumutulong mag-shoot sa'yo. Yun, shoutout sa sa una-una sa girlfriend ko kasi siya Si Chris talaga ka, madalas. oo. So kay Chris ka, shoutout. Shoutout kay Picol, kay Latrell yan. Yan yung mga filmer ko minsan. Shoutout kay Jerome. Yan yung Joms Flips. Yan yung mga kay kay Jasper. Ayan, si Jasper. Oo. Yan yung mga inaabutan ko ng video mo mga finals ko na. Nakita ko nung sabi ko nga kay Latrell, sabi ko dito ka kasi alam ko i-video ka na niya nung nung finals kay Roland nitong last weekend Yun, shoutouts sobrang lupit ng mga tropa. Ayun yung mga ayun yung mga solid na benefits kapag kumbaga may idea rin sila mag-film. Oo. Kasi hindi lahat ng fingerboarders kahit gusto mag-film, hindi nila marunong mag-film Kumbaga hindi nila nakikita yung kung anong gusto rin makita ng nakararami. Parang ganun. Hindi nila alam hindi nila alam paano nila edit at i-upload ng tama, May mga ganun talaga Parang ang laking tulong ng content creation sa sa mga gusto pang matuto mag-fingerboard ngayon. Sobra. Actually, hindi lang bata yung gusto ng pumasok sa fingerboarding ngayon. Ang dami rin mga. Ang daming mga kahit kasing edaran na mga mid-20s pataas. Ayoko sabihin naman matatanda Wasa ka Wala lang namang matatanda. Hindi, mga middle age. Yan, 20s, 30s, dami rin pumapasok na bagong fingerboarder. Oo. Pero ilang taon ka na nga nag-fingerboard? Parang mahigit 10 na, 11 years na. 11 years ka na nag-fingerboard. Tapos, lahat yung buong taon na inactive ka. Hindi. May inactive. Ay, meron kang, alam kong inactive ka nung lagi kang nagpo-post ng mga basketball videos. Pandemic yun. Pandemic. Pandemic. Naging inactive ako nung start ng pandemic hanggang 2023. Sneaker game ka rin Ayun yung mga time na na-addict ako sa PC building. Oo, PC nakikita building. ko. Keyboard, mga ganyan, mga setup, mga PC setup. Yun yung ko dati, yun yung racket ko dati nung college ako. Kasi 'di ba ang natapos ko kasi IT. So may idea na ako dun sa mga PC building ganyan. Yun yung naging racket ko noon. Kumbaga, yun yung source of income ko dati. Ganda. Tapos nung gumraduate naman na ako, nawala na ako ng gana sa PC building Oo, iba naman. Iba naman kasi ang nangyari kasi nung pandemic kasi ang dali kumuha ng mga pull out, mga office pull out. Oo, kasi lahat ng opisina nagsasara work from home Tapos ang dali niya i-flip. So yun yung ginawa ko. Eventually naman parang bumalik na sa normal Ayun ang hassle mo. Oo. Tapos ang ginawa ko nun, kasi ako kumbaga, pag wala akong ginagawa, parang naiinis ako. Parang hindi siya productive, parang ayoko nung wala akong ginagawa. So, sabi ko, okay, nagbabasketball ako ngayon. Pero parang ang pangit naman na puro basketball lang ako. Tapos, dun pumasok sa isip ko yung sapatos. Oo, kasi nakikita ko nag-post ka dahil nung panahon na yun, talagang tingin din ako ng tingin ng sapatos Flip din Buy and sell lang ng sapatos. Tsaka trade. Oo, trade yun. Hindi nila makikita yun sa account ko ngayon kasi meron akong isang account na specifically for for sneakers. Tapos yun yung naging racket ko naman next, yung sneakers. Okay naman siya. Okay naman siya for around 6 months ko siya ginawa. Okay naman siya. And then, naisipan kong bumalik talaga ng fingerboarding. Kailan ka bumalik talaga ng Yung na 23 talaga, na? nung Contra Deliri 4. Contra Deliri Yun na talaga 4. yun Sabi ko, okay, kasi ang nangyari nun, si Sir Bike Vergara, shoutout, DFB. DFB. Yan. Si Sir Bike Vergara, parang bago ata yung mold niya nun. Mm-mm. Tapos gusto niya ipatest sa akin. Ng deck? Ayun yung parang
smooth na ano, Oo, yung smooth, hindi na yung makanto. makanto na deck. Tapos pinatesting niya sa akin yun, doon na ako nagsimulang bumalik. Oo. Ang isa kasi dahilan, ba't hindi ako nag-fingerboard nung pandemic? Wala akong cellphone, sira yung cellphone ko. Wala akong pang video. Oo, kasi nga, yun ang talagang gusto mong gawin, mag-fingerboard at mag-video. Oo, wala akong pang video. Meron akong cellphone noon, pero hindi na siya iPhone. So, pangit na yung quality, hindi na maganda yung slow-mo. So, nawalan ng gana. Nakakawalang gana pag di maganda quality. Kasi naalala ko noon, sabi ko, kasi alam ko fingerboarder ka. Tapos, yun, friends na tayo nun sa Facebook. Tapos nakita ko, di na nag-fingerboard si CJ, puro basketball pinopost. So, sabi ko, sa isip-isip ko, wala na rin kasi ngayon, wala na rin kasi mga event ngayon. Hindi ko alam, may mga event naman pala talaga. Oo, paunti-unti. Paunti-unti. Pero hindi siya kasing lala talaga ng ngayon. Tapos, ayun nga, parang nakita ko rin na nag-competition ka agad or pumunta ka agad ng event nung bumalik ka ng fingerboarding. Sumakto kasi yun na yun nga pinadala na ako ni Sir Bike. Bago yung deck wheels. Oo. Tapos ginanahan ulit ako kasi may bago akong cellphone. Tsaka tol, naalala ko, 'di ba nag-TikTok ako? Yung TikTok ko na unbox ako ng konti. Tapos wala ka pa nga sa TikTok noon eh. Basketball ka pa noon eh. Basketball pa. Sabi ko, bumalik na si Charles. Alam ko nag-video ka talaga. Sabi ko, feeling ko papasok to ng TikTok. Sabi ko sa isip ko. Tapos nakita ko doon si Rad. Nung mga panahon na pabalik ka rin. Sabi ko dumadami yung nag-fingerboard sa TikTok. Sabi ko nakaka-excite. Tapos eto na, naka 1,000 followers na ako. Sabi ko, sila Charles, umabol. Tapos nakita ko, nandito pa lang ako sa 3,000. Puta kayo, sobrang taas. Biglang sobrang taas na. Kasi na-upload mo na yung mga battles mo. Oo, yun na yun. Doon na rin sumabog yung Account followers. mo oo. Nung nagpo-post na ako ng mga laban-laban. Yun yung So yun guys, correction lang. Mali ata na nasabi kanina, 2024 sabi ko bumalik. Oo, yata. Pero okay lang yun. 2023 ako bumalik. 2023. Late 2023. Pa 2024 na din. And meron din ako 3 taong hindi naman ako hindi nag-fingerboard. Laging may fingerboard pa rin sa lamesa ko. Pero hindi na siya yung araw-araw ko ginagamit, ganun. Meron pa rin naman. Kasi pag nag-fingerboard ka, parang di mo na ma-unlearn yun eh. Or di mo na siya maalis eh. Hindi naman siya sistema. Gusto mo lang talaga, nandiyan siya lagi, may fingerboard na siya, parang, kasi nga, muscle memory siya eh. So, kumbaga, parang mamimiss din ng kamay mo yun eh. Sabi nga ni Patrick, kaya niya mag-tray flip ng consistent noon, lalo nung prime niya pa, nang hindi nakatingin. Kumakain, nanonood ng TV, tray flip, di ba? Talagang talagang hanapin ng kamay mo eh. Oo. Kumbaga, once a fingerboarder, always a fingerboarder. Always a fingerboarder. And fingerboard never leaves your desk talaga. Oo. Tapos, sa tagal mong nag-fingerboard na yan, malamang meron kang isang fingerboarder na nilulook up. Fingerboard hero. Kumbaga, si Ariel. Si Ariel talaga yun. Si Ariel talaga. Dating-dati pa. Dahil nga, unang-una, malapit siya sa'yo at nakita mo siya nung panahon na talagang naghahanap ka ng fingerboarder. Grabe. Talagang nung pagpasok ko din kasi, si Ariel yung pinakamalakas. Oo, siya yung champion to the world eh. Kumbaga pag dumating siya ng event, ibigay niyo na lang yung premyo, huwag na tayo magsayo ng oras. Ay, kasali si Ariel, siya na lang, akyat na sa podium. Parang ganun. So, siya talaga yung halos kamukha nga yung namin dati, style eh. Mabilis. Oo, kung paano siya mag-nollie heel, ganun din ako mag-nollie heel dati. Nollie triple heel. Kaya meron akong video nung nollie 8 ata na heel flip. Dahil dun yun. 8 fucking hell. Helicopter. 8 ba 7? Ewan. Pero lala nun. Pinost ko pa, nung ulang nollie double heel ko nga, tinag ko pa si Ariel eh. Sabi ko may nollie double heel na ako. Tinan ko pa, yung ganda pa ng, mahirap talaga i-consistent nollie heel. Kahit sabihin mong meron ka na eh. Oo. Nga, switch heel nga yung tinalo mo, yung nollie or switch heel yun, mahirap. Nadali nga switch heel mo dun sa dun sa bank. Oo. Sabi ko patay. Hindi ako nagpahalata na. Kasi kung sa isip-isip ko ng putang. Sabi ko bakit mo tinira switch heel? Ganun sa isip-isip ko pero dun, switch heel. Tapos tinry ko, wala, hindi ko talaga masasalo yun, men. Kunwari lang talaga marunong ako. Pero yun, sobrang solid. Sa ngayon,
tuloy-tuloy lang yung pag-fingerboard mo, sino yung ano yung mga brands na sumusuporta sa'yo? Mga sponsors mo? Sponsors. Unang-una, Dirty Fingerboards, Ilpils. Yan, yung parang parang sila kasi yung parang main sponsors. Main Parang sponsor, Ganun. Kumbaga, sila yung talaga nagpo-provide ng fingerboard needs ko. Parang ganyan. Tapos, Solid, Sir ito Mike. sabihin ko, Dirty Fingerboards, Ilpils. Yan. World in Progress. Shout out. Small World Ramps, Parecord, Crave Wax, at saka Nice Foam Tape. Nice foam tape. Seven yung tagal na sponsor. rin ng nice foam tape, ano? Tagal. Pero 2016. ngayon, active pa ba yung, paggamit mo ng nice foam tape? Kasi naglabas ka ng tape Oo, eh. hindi na. Actually, kaya ako naglabas ng tape. Kasi inactive na si Nice. Okay. So, kumbaga, kasi gusto ko kasi yung foam tape ko, parang consistent siya, pares na pares yung feel every time. So, dati puro Nice foam tape ako. Pero nagkaroon kasi ng time na parang naubusan ako ng Nice, tas wala akong mahanapan. Oo. So, yun. Unang-una nun, ako FBS. FBS. Oh, parang namahalan ako. Mahal i-maintain dun eh. Tapos parang ano pa siya. Alam mo, yung umaangat kasi yun eh, di ba? Yung adhesive niya. Tapos ang nangyari nun, parang nagbago yung material ng FBS ngayon. So, parang sabi ko, ayoko na rin to, nagbago na yung material, din ako. Kaya nagkaroon na ng shred tape. tape. Yun, sobrang na-enjoy ko yun. Nung unang beses na kumuha ko sa'yo ng OBS ata yung kinuha ko sa'yo nun eh. Oo, OBS ata yun. Na yung resin na kulay, parang bench something. Yung pinikap mo. Pinikap ko dyan sa inyo. Tapos may palibre kang foam tape. Tapos tinry ko. Yun, sobrang nagustuhan ko yung shred tape nun. Yung kulay dilaw pa yung back. Dilaw pa yung likod. Diba sabi ko nga sa'yo yung ginamit ko sa flat face deck na nanggaling kay Ariel. Sobrang na-enjoy ko yung flat face tuloy dahil dun sa... Maganda siya. Nagkaroon lang ng problem yung version 1 kasi umaangat. Umaangat, Yung version 2 fixes that naman na. Tapos may slim ka na rin ngayon, di Yung ba? slim, actually na-enjoy ko yung slim recently eh. Yung binigay mo sa akin, saglit ko lang kasi nagamit kasi nagpalit na ako ng deck. Nilagay ko siya sa DFB na deck. Sobrang gaan, di ko siya malaro. Magaan. Hindi ka rin mahilig sa magaan. Ang gaan ng deck. Ang gaan ng DFB deck. Ang gaan nung slim na shred tape. Kasi nibis. Nilagyan ko pa ng daily tracks. Tapos sulit wheels lang yun pero magaan siya. Sulit wheels. Yun, hindi Sabi ka ko, pala di ko mahilig malaro. sa Hindi ko malaro. Kahit 34 na yun, hindi ko malaro. Ako naman, trip ko magaan. Ayun nga eh, sabi mo nga eh. Talagang pang magaan ka na Oo. Di ba nang nagla-live ka na, tanong kita, anong gusto mong magaan na set? Anong gusto mong setup? Yun nga, nabagit mo magaan. Magaan talaga trip ko ever since. Oo. So, anong mo ngayon? Anong plans mo sa mga fingerboarding. sa fingerboarding mo, contents and everything about fingerboarding? Ang gusto kong gawin ngayon sa fingerboarding, parang mas gusto ko palayuan yung dayo ko. Dayo. Yung kasi yung madalas kong ginagawa, talagang mahilig akong dumayo. Di ba nakakaano ka sa South, Laguna, mga ganyan. Laguna, Bulacan. Cavite, Pa. Bulacan, iba-iba, Cainta, Antipolo, Kusan-san na eh. minsan na. Parang mas gusto ko pa lawakan yung radius niya. Parang gusto kong dumayo ngayon sa Bacolod. Yan, malakas dyan, Cebu. Cebu. Tapos gusto ko rin dumayo ng Thailand. Ayan, ganyan. ibang bansa, Gusto no? ko nang lawakan yung dayo ko ba, parang gano'n. Yun yung plans ko ngayon. Aim mo lang. Yun yung main plans ko ngayon. This sa 2026. Di natin alam. Tignan natin, pero natin. maganda, masarap mangarap eh, no? Masarap. Next naman, next week, pupunta ako kay Love Mike. Ay, Kila Mike Schneider. Schneider. Sabi ko, taasan yung pangarap. Mindoro. Parang gusto ko rin pumunta doon. Sa World in Progress, di ba? Meron sila sa Pitikas sa Isla. Yun. Sa Rappers. Parang may counterpart eh, yung pitikan sa lungsod. Sa lungsod, kay kay Daniel. Oy, Daniel, Nieto. Bumalik ka na, di ka namamansin. Nag-comment siya sa, kailan lang? Nag-comment ba siya? Sa video ni, hindi ko alam kung saan siya nag-comment. Basta nagparamdam na siya ulit eh. Bago lang? Mini-message namin nun, alam mo yung kasama ko lagi si Carlo, yung sinasama ko sa Dubis. Kaibigan ni yun. As in, kababatan Daniel. Chinachat niya siya yung rider ni Daniel dati sa Woot ba yan? Woot, fingerboards. Woot, di ba? Tapos sinachat niya, sabi, tara balik na tayo laro. Medyo hindi ata nag-reply eh. Hindi rin nagsisin pa. Pero siguro, busy nag-ano sa church yan si Daniel. Medyo busy ata siya sa niya ngayon. Sa Pitikan sa lungsod. Pitikan sa lungsod, pitikan sa isla. Diba? Aabangan. Dati nagsa-Sunday sesh ka eh.
Oo, parang dati every second Sunday. Bago pa magka-dubis na to, di ba? Bago pa magka-dubis. May dubis na kasi. So parang doon na lang tayo. Tsaka mas gitna kasi yun. Oo. Mas madali siyang puntahan. Shoutouts to Dubis talaga. Shoutouts. Kuya Ganda Doug, nun. Small World Drums, shoutout sa inyo talaga. Ganda nung binigay sa atin ng Dubis Yes. Spot. Hindi mo na kailangan mag-guerrilla sa SWAT, sa Trinoma. Yun nga yun ang essence ayun ang dati. Tapos naging MFI, Makati Square. Tapos naging Merch X. Nakapag-Merch X ka? Pasig. Hindi mo inabutan. Kasi parang bago mag 2015, wala na yun. Saglit na 1-2 taon lang yun. No? Hindi ko na nabutan. Alam mo, pinaulanan lang kasi yung park dun kaya nawalan ng gana yung mga tao Kasi pagpunta doon, naulanan siya. So basa na, hindi ka makalaro. Wala namang ibang malalaroan doon. Walang plain na lamesa doon. Wala. Talagang yung park lang. Park lang talaga. Isang dito tsaka isang nakalatag. Pero yun, walang takip. Yun na naabutan yan. Ang pinaka naabutan ko na spot, Tuckers. Tuckers, yun pala. Yan ang di ko naapuntahan. Diyan lumaki si Badong. Sila Lance, di ba? Araw-araw nandun si Badong dati. So, talagang gumaling talaga na. Kayo, ni Chris ka, di ba nagpupunta yun? No? Madalang kami pumunta nun Pero, kailan ba yun? Sino ba yung nag-post nun? Si KitKat ata yung nag-post dati na inap lang. Yung mga pictures. Oo. Ando doon kayo Ando ka rin ata Rangel no? Ako si Badong. Liit Dad. Badong. Kaya tawag sa'yo ni Badong Dad Daddy area. Daddy Ariel. Yun, so maganda ang mga plano ngayong 2026, no? So, gusto dumayo mas malayo. More contents na abangan namin sa'yo. Parang same typical pa rin pero may mga pinaplano akong mga hindi ko pa nagagawa before, so abangan niyo yan 2026. Yes. Kayo doon, kasali kayo doon. Yun, kasali tayong lahat. So ito maganda tong na to. Lalabas natin tong sana mailabas ko kasi graduation na anak ko gusto ko ito malabas bago mag-Heat Fest tol. Para may conversation tayong lahat sa Heat Fest, di ba? No. Hindi na tayo puro pitik-pitik doon. Mag-usap-usap tayo. Yung yung maganda minsan sa session. Minsan hindi ka na nag-fingerboard din. Oo. Ka na lang. Kasi ang essence naman talaga ng sesh hindi ka na magpagalingan naman sa tricks. Mag-get together din. Camaraderie. Yes. So yun, ano pa ba? Huwag tayo mag-hot take man. Marami ka nang nasabi na kanina maganda sa unahan. Pero yun lang, sobrang maraming salamat lang sa mga nagbo-boost ng ngayon, ng fingerboarding. Siyempre, tagal na natin nag-fingerboard. Tapos, nagkaroon siya ng downtimes di ba? Nagkaroon. Tapos, Pandemic. ito, unti-unti siyang umaangat ngayon at yung pag-angat niya talagang lakas. Ang lakas ng Lakas fingerboarding talaga. ngayon. Abangan natin ngayon yun. Ito nga, Dubis ni DBTV. Progress. Progress. Naglabas na sila ng mga event. decks nila. Tsaka yung event nila may pa-teaser na 50K. 50K, worth 50K. Grabe, 25 sa merch, 25 in cash. Winner takes all, no? Ang lala. Sarap. Tapos may pahapyaw si Christian Calye. Di ba? Nag-story ba yon? Story siya ng Balikbayan, something Magkakaroon na ata. Yes sir, abangan natin yan this second quarter siguro no. Sana masama niya sila kung sakali, sila Jake. Christopher no. Si Christopher. Pang. Sana masama niya yung mga Tapos ang eksena. Pero yun, sobrang thank you no. Ito na yung episode 3 natin. Thank you Charles so much. Thank you din. Kita-kits sa mga kita-kits sa mga sesh, sa mga events, competition. Yun. Sana huwag na tayo mag-round 1 no. Abantayin nyo naman ako guys. Grabe pagka salang pa lang si CJ na agad, gusto ko na umuwi joke lang. Pero ang sarap, di ba? Kasi sa mga ganun, sa mga open category, diyan ka talaga mahasa doon ka talaga mahasa. Kumbaga, doon lalabas yung mga hindi mo tinitira. Ayun, so pareho kami nagko-content ni Charles, pero sobrang magkaiba kami kasi mas marami na siyang followers sa akin. Meron na din siyang, mga bashers. Meron ba? Wala naman. Wala. Hindi, meron naman sa mga videos. Yung comments. Kasi minsan na may nababasa ako ng, yun na yun. Yung ganun. Yun na yun. Ganun lang yun. Mahal, bakit ang mahal niyan, di ba? Ganun. May mga simple lang naman. Hindi siguro basher yun, pero parang negative comments. Hindi naman directly sa'yo. Directly naman. Sa fingerboarding siya. Fingerboarding siya. So, usually, mga bashers sa mga, sa mga laban din.
Oh, ayun. Yun. Kasi usually, yung mga Ano masasabi mo? nagko-comment ng Yan na ganyan. lang. Di tayo maghahati ka. Oo. Ano masasabi mo sa mga, yung mga binabash na lang? Anong payo mo na lang sa mga binabash? Sa mga binabash, walang nila pansinin. Mm. O kasi usually naman yung mga nagsasabi ng mga hateful comments towards fingerboarding or dun sa tricks na ginagawa nila, Mm. walang alam. Oh, Hindi nila alam kung ano yung fingerboarding and kung ano yung nakapaloob dun. So, dun sa mga, halimbawa yan, sabihin ko na, halimbawa si Yaj. Yes, Yan. recently, ano lang eh. Ang daming bashers ni Yaj kasi daw, ganito, ganyan yung tricks niya. So, piniem ko naman si Yaj. Mm. Luckily, mature naman yung bata. Ilang Yung taon maganda si sa Yaj? kanya. Ilang taon lang 13, yun? 14. Oh, 13 years old lang yun, mga boys. Hindi ko sure eh. Grabe Pero yun 13, nga. 14. Hindi ko, mostly naman yung mga nagsasabi ng mga hateful comments, hindi nila alam what fingerboarding really is. Or kung So, alam man nila, Kung alam man nila, very shallow lang. shallow. Mm. Ayun. Huwag nyo na lang pakinggan, Yaj. Ganun lang And naman sa kapag others. nagkaka-bashers kayo, huwag nyo lang pakinggan man. Mm. Pero ako, ginagawa ko, inaasar ko lalo eh. Pero tignan mo naman. Oo. Tol, meron ako nakitang yung mga videos sa TikTok. Oo. Yung inspired by CJ Morshid. Nagulat ako noon, nakikita ko yun sa mga sa mga sikat na vloggers, sa mga kung sino-sino. Pero gulat ako yung next na slide, si CJ. Si Charles, sabi ko, ginagawa na ng ganito, sobrang solid. Yung wish I was like you. Parang ganun. I wish I was CJ Morshid. Shoutout sa mga batang gumagawa nun. Appreciate you all. Yun. Love you guys. Yun, sobrang thank you sa pagpapa-unlock ng episode 3. Medyo ginabi. Pero ibang klaseng naman to, episode naman to, guys. Wala tayo sa out there ngayon. Tapos gabi yung settings. Kung napapasin nyo rin, meron ng microphone ang Fingerilla. Yes. So, Fingerilla by the Filmer Border episode 3 is done. Abangan natin kung sino mga susunod na maging episode. So, ayun. Hopefully, yung mga nagbalik sa fingerboarding dyan, mga old gods, Pagpatuloy nyo na. baka ma-episode natin kayo dito. So, Actually, very important din sila eh. Yes, very important sila. Very Yung isa nga important dyan, sila, fingerboard hero ko yan eh. Di ba? Oo. Yun, may isa pa akong fingerboard hero na sana bumalik. Kahit na saktong balik lang. Kuya Allen, Allen di ba? Reynaldo. Grabe. Wala nang, ayun ang original, hindi siya fancy, freestyle siya. Freestyle talaga. Kumbaga, yun eh. Siya lang gumagawa nun, wala nang iba. Yeah, wala. Hindi ko siya makita sa iba talaga, promise. Allen Reynaldo, search sa YouTube lagi. Yun, search nila ni Kuya Cedric Shove. Yes. Yun, thank you so much. Sponsors, ikaw muna, sponsors mo. Shoutout sa sponsors ko, Dirty Fingerboards, Ill Pills, Small World Rams, World in Progress, Nice Foam Tape, Paracord, at saka Crave Wax. Yan, shoutout sa inyo lahat. Thank you for supporting my craft. Thank you. Ako naman may sponsor din ako kasi kahit di ako ganun ka galing, no. Aliw Fingerboards number 1, sobrang tagal na sumusuporta since day 1 talaga. Aliw Fingerboards, recently lang Puffy Tape, Numatech, yun lang. Sulit Wheels, Aliw Fingerboards din pala yun. Yun lang ang acting, yun, ito pala yun. Yun lang ang aking papasalamatan. Special thanks na lang to Small World Ramps, Doobies Concept, Progress Fingerboards, Kuya Migs. Yun, so, Ariel Tolentino, Yes, shoutout. Felix, dito sila. Thanks for the spot, Ariel. Let's go. Yung- May shoutout lang ulit ako. Shoutout sa mama ko na nag-support sa beginning ng fingerboarding ko. Siyempre, saan pa ba ako ng pera dati, Yes, di ba? sir. Shoutout sa mama ko for believing in fingerboarding until now eh. Love ya, mama. Special shoutout din sa girlfriend ko for always being there along the way, no? So, yun. Thank you Isa so much, pang guys. malakas Dalawa power couple literal eh. Okay. Ayun, yun. May po-promote si Charles. May po-promote ako, kaso wala pa dito. Pero yun, I just released, Dirty Fingerboards just released my pro model. So, kuha kayo niyan. Ang tagal naming inantay yan, guys. So, sana suportahan nyo para mas marami pa kaming malabas in the future. Grabe, ang ganda. Kung di nyo pa na-check, i-check nyo na. Diyan, pinost na ng Dirty Fingerboards, di ba? Yun, so, marami sila dyan. CJ, Kriska, Badong, Patrick, Nico, Renz Ramos ng Small World Drums, hindi Renz Mercado. Tapos si Urag, si Stewie pa. Si Stewie pa. Ayun. Yan, 8 new pro graphics from Dirty 8? Fingerboards. Grabe, ang daming binigyan. Ang dami. So yun, abangan nyo lang. Ayun, yung mga bagong lalabas, Progress Blind Bag. Ayun, Progress Blind Fingerboards Bag, Blind Bag.
Dubis ba yun? Or Hitfest pala. Hitfest, Hitfest. magbalalabas ng deck in collaboration with X ni Yan, may Radcliffe. bago. So yun, punta, kita-kita. Sana ma-upload mo to before Hitfest, no? Upload ko to! So yun, Di ako kita-kits tayo natutulog. doon, guys. Plug ko na rin yung yung event ko. That's going to be this upcoming July, last week ng July. So Yes. yun, kita-kits tayo doon. Sana ma-beat ko yung record ko last year ng prize pool. So, yung prize pool natin last year was 180,000. So, ngayon sana mapaabot ko man lang 250,000. So, see you guys there. Yes. Grabe. Ay, plug ko na rin si Isnal. Magkakaroon siya ng Yun, yung mga events. event this April 25. Basta April, last half ng April, Daming event siya. events, no? Grabe yung grabe din yung sponsors diyan, guys. Ganda rin na yung sobrang tawag dun, sobrang loaded. Flatface, Black River, Joy-Con. Yes. Ang dami man. Ang dami. Cartwheels meron din ata. Daming events ngayon. Magkakaroon din ng event sa OBC Tattoo Studios. Ay, oo, di sa may maginhawa. Punta rin kayo doon sa May 30. May 30. Yes. So, ang daming event na Daming dadating. Actually, pagtapos ng May 30, meron pang good old days. Kailan ba? April? May April, 31. dalawang week, dalawang Sabado-Linggo yun. Magkasunod. Grabe. Daming events ngayon, di ba? So, sunod na naman po ang event. So, magganda kayo ng mga Kung pwede lang magdala talaga ng ganitong upuan, tapos hindi siya mawawala or hindi siya uupuan ng iba. Sobrang solid. Kasi pag napagod ka, upo ka lang dun eh. Yun ang number 1 na problema ko sa event, sakit sa paa eh. Yun. Di ba? Sakit sa paa. Mag-suot kayo ng magandang shoes. Kaya parang sobrang thankful kapag may upuan. Oo, nitong sa Dubis, medyo maraming upuan. Kahit yung mga parang hagdan ng or steps ng hagdan doon, pwede mo upuan. Pwede na maupuan. Basta may maupuan. Yes, sir. So, thank you so much. This is the Filmer Border and this is the episode 3 of the Fingerilla. So, abangan nyo na lang. May aabangan pa yung isa kay the Filmer Border. So, ayun. Abangan nyo na lang, guys. I-upload natin yan. Woohoo! Yun. Thank you, guys. Thank Bye-bye. you so much. Tara. Okay, may kita na yan. Sige, akma ka dyan. Shoutouts kay Ariel for the place. Yan din si Felix, yes. Shout out. Okay, Puffy Tape. Meron na pala tayong dito no, live audience. Nabanggit ko ba yung Puffy Tape? Sponsor ko. Thank you so much, Lars. Yan, thank you. Yes, Okay. Thank you, Saya. guys. Grabe yung saya. Thank you, Charles. Thank you.